Sa gabi ng kasal, nagtaguan ako sa ilalim ng kama, balak kong takutin ang aking asawa, ngunit ang pumasok sa silid ay ibang tao. Binuksan pa niya ang loudspeaker ng kanyang telepono. Ang narinig ko, pagkatapos ay parang nahulog ako sa balong yelo. Dalawang maliliit na ilaw lamang ang nagliliwanag sa silid kasal, may mga disenyo ng puso sa pulang kulay. Ang liwanag ay mahinahon at mainit, ngunit pakiramdam ko ay nakakainis. Nahiga ako nang nakakulubot sa ilalim ng kama, hawak ang aking bibig ng mahigpit, hindi man lang ako malakas na huminga. Ang malamig na sahig ay dumaan sa aking tuhod hanggang sa gulugod, ngunit sa loob ng aking dibdib ay parang nagliliyab. Kasi ngayon ay araw ng aming kasal. Sa labas, ang handaan sa hotel ay tapos na nang higit sa 1 oras, ang mga kamag-anak ng magkabilang panig ay nagtitipon pa rin sa ibaba, may naglalaro ng baraha, may kumakanta ng karaoke, may nagkukuwentuhan ng mga lumang alaala. Nagdahilan ako na uminom ng konti, humingi ng pahintulot na mauna sa silid. Ang apartment na ito ay nasa gitna ng Bonifacio Global City, Maynila, halos 200 metro kwadrado ang laki. Regalo ng aking mga magulang para sa kanilang anak na babae. Ang halaga ng bahay ay higit sa 10 milyong piso, hindi pa kasama ang kasangkapan. At siya, ang aking asawa, ang bagong pangalan sa aming sertipiko ng kasal na pakiramdam ko ay matamis sa dulo ng aking dila tuwing tahimik kong tinatawag na Emilio. Sinabi ni Emilio sa akin na ang kanyang pamilya sa probinsya ng Cebu ay mahirap, isang matandang ina lamang ang kanyang mahal, wala siyang ibang iaalok kundi isang tapat na puso. Naniniwala ako mula nang tumayo siya sa ulan sa harap ng aking opisina para lamang maihatid ang mainit na gatas. Naniniwala ako mula nang nagmaneho siya ng mahigit 20 kilometro sa gabi para magdala ng gamot ng may lagnat ako. Naniniwala pa rin ako kahit nagbigay ng pahiwatig ang aking ama na ang isang lalaking masyadong magalang at mapanilbihan ay minsan ay hindi kasing simple ng hitsura. Sumagot pa rin ako. Sinabi ko na ang kahirapan ay hindi kasalanan, ang katapatan ay ang pinakamahalaga. Ngayong gabi ay dapat sana ay naligo na ako. Nagbihis ng suot na sutlang nightgown na inihanda ko. Nakaupo sa kama na naghihintay sa asawa tulad ng ibang mga bagong kasal. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Habang nakaupo ako sa harap ng salamin at tinatanggal ang mga hairpin, may isang puwerilang ideya ang pumasok sa aking isipan. Magtago para mapilitan siyang hanakin ako. Hinila ko ang maitim na pulang kumot. Dumapa sa ilalim ng kama tulad ng isang malikot na bata. Inisip ko pa ang eksena ng pagpasok ni Emilio. Tatawag ng aking pangalan ng ilang beses at saka hahatawhawin ang buong silid. Sa sandaling iyon ay biglang lalabas ako, bibigyan siya ng gulat. Pagkatapos ay magtatawanan kaming dalawa, kahit isipin ko lang ay kinakailangan kong kagatin ang aking labi para hindi ako sumigaw ng tawa. Sa labas ng koridor ay may napakagaang na yapak, tibok ng aking puso ay tumaas, ang pintuan ay bahagyang bumukas. Huminga ako ng malalim, ngunit ang unang bagay na nakita ng aking mga mata ay hindi ang itim na sapatos ni Emilio, kundi isang pulang matataas na sapatos ng babae. Natigilan ako. Sa sandaling iyon, parang ibinuhos ng isang balde ng malamig na tubig sa aking ulo. Sinabi ko sa aking sarili na posibleng ito ay isang kaibigan ng kasalan o kamag-anak na nagkamali ng silid. Ngunit agad, pagkatapos, isang mabangong pabango na murang at mabangis na halos masunog ang aking ilong, dumaan sa gilid ng kumot at diretso sa aking mukha. Hindi ko kailanman ginamit ang ganitong pabango. Si Emilio rin. Ang babae ay lumakad sa silid na parang sa sarili niyang bahay. Binuksan niya ang aking dresser. Hinahalo-halo. Binuksan niya ang wardrobe na nagkukomensyo na parang namimili sa tindahan. Talagang iba ang mga gamit ng mayayaman. Lahat ay branded. Ang boses ng babae ay may kasamang inggit at pagiging mapagmataas. Ang wardrobe lang ay katumbas ng isang buong bahay sa probinsya. Nahiga ako sa ilalim ng kama, hawak ang aking mga kamay ng mahigpit hanggang masakit. Hindi ko alam kung sino ang babae. Hindi ko rin maunawaan kung bakit mayroon siyang susi sa aming silid kasal, isang malamig
at nakakabigla na pakiramdam ang dumaan sa aking gulugod. Hindi na ito kawalang ginhawa, kundi isang pakiramdam. Isang napakasamang pakiramdam. Ang babae ay umupo sa gilid ng kama sa itaas ng aking ulo, ang kutsyon ay lumubog pababa. Narinig ko ang pag-click ng telepono, pagkatapos ay 2 tugtog ng ringing bago sagutin ng kabilang dulo. Isang boses ang lumabas, pamilyar na pamilyar, hanggang parang nag-freeze ang dugo ko. Alo, nakapasok ka na ba anak? Ito ay ang boses ng aking biyenan. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo sa isang simpleng tanong. Ang babae ay tumawa ng kaunti. Nakapasok na ako. Ang susi na ibinigay mo ay gumana ng maayos. Maganda talaga ang bahay, ang ganda. Mas maganda pa sa mga villa sa aming probinsya. Ang wardrobe ng babae na iyon ay nakaka-envy. Ang biyenan ko ay tumawa, ang boses ay bumaba ngunit malinaw ang bawat salita. Hindi ba maganda? Ang apartementong ito ay binili ng kanyang mga magulang para sa kanya ng mahigit 10 milyong piso, hindi kaunti iyon. At mag-ingat sa tiyan, panatilihin ito ng maayos. Basta makabuo ng apo para sa pamilya na ito, lahat ng nasa loob na ito ay magiging sa atin sa bandang huli. Narinig ko iyon at parang naging bingi ang aking mga tainga. Apo, magiging sa ating lahat. Kinagat ko nang malakas ang aking kamay hanggang umapaw ang pait na lasa. Natatakot akong sumigaw. Ang babae ay nagsalita, ang boses ay puno ng inis, ngunit ang bahay ay nakatayo pa rin sa pangalan niya lang. Nakakairita tingnan. Si Emilio ay nakapag-asawa na sa kanya, ngunit parang nakarent lang. Ayaw ko na, sa bandang huli ay kailangang tingnan ng anak ko ang mukha ng ibang tao. Ang aking biyenan ay huminga ng malamig. Huwag kang mag-alala. Naplano na ni Emilio ang lahat. Sabi niya ay nabibighani sa kanya ang babae na iyon tulad ng adik. Kailangan lang na matapos ang kasal at saka siya magmaawa ng ilang araw, umiyak ng ilang beses at siguradong kusang loob na magdaragdag ng pangalan ng asawa sa titulo. Kapag nagawa na iyon ay magiging common property na ang bahay na ito at ang pera ng kanyang pamilya ay unti-unting ibibigay ng susunod. Pakiramdam ko ay may nagpipiga ng aking puso. Ikinasal ko ang lalaking iyon, gamit ang lahat ng aking pag-ibig, gamit ang ganap na tiwala. Pinabayaan ko ang lahat ng babala. Naaawa pa nga ako sa ina niya na nagtatrabaho ng husto. Lagi ko siyang tinatawag na nanay, nagbibili ng gamot, prutas, nagbibigay ng pera. Akala ko ay mapalad ako na nakapag-asawa ng pamilyang kahit mahirap ay matapat. Hindi ko hinalaan. Palay ako ang isda na nasa palayok. Ang babae ay nagsalita uli. Paano kung mabuntis siya? Ayaw ko na mahati ang bahagi ng aking anak. Ang sagot mula sa kabilang dulo ay nagpaglamig ng aking buong katawan. Mabuntis siya ng ano? Si Emilio ay matalino. Sabi niya ay nakaka-turn off na tingnan ang babae na iyon. Inireserba niya ang lahat para sa iyo. Ang pag-aasawa ay para lamang makakuha ng base, makakuha ng bahay, makakuha ng pera. Ang ganitong klase ay hindi karapat-dapat na maganak para sa pamilya na ito. Nagamit ko ang lahat ng aking lakas para hindi umiyak. 3 taon ng pag-iibigan. 3 taon. Sa 3 taong iyon ay naisip ko na isa ako sa pinakamapalad na babae sa mundo. Pala ay isang dula lamang ang lahat ng ito na naglaro ng sapat na tagal para kusang loob akong magibig ng lahat sa kanila. Ang kabilang dulo ay muling nagsalita, ang boses ng biyenan ko ay mas mababa ngunit mas nakakatakot. Pagkatapos na malagay ang pangalan sa bahay, kung may hadlang pa ay alisin na. Marami na ngayong nagde-depress, nadapa sa sasakyan, uminom ng gamot, tumalon sa gusali. Ang isang buhay ngayon ay minsan mas mura pa sa isang motorsiklo, basta malinis lang ang lahat. Nagbukas ako ng bibig, ngunit hindi ako huminga. Hindi na ito tungkol sa pagdaraya sa kasal, hindi na ito tungkol sa panlalaki kundi isang plano sa ari-arian, isang balak na pumaslang. Nanginig ako ng lubos hanggang nagtatampal ang aking panga, lumalabas ang malamig na pawis sa aking mga templa. Hindi ko pa nauunawaan noon ang 2 salitang kakilakilabot na may ganoon klinaw na anyo. Sa sandaling iyon,
sa labas ng pintuan ay may naririnig na paglalagay ng susi. Agad ko itinapat ang aking katawan sa sahig na kahoy. Ang pintuan ay bumukas. Ang pamilyar na yapak ng lalaki ay pumasok at tumigil. "Bakit ka nandito? Sinabi ko sa iyo na manatili sa ibabang silid." Ito ay si Emilio, ang aking asawa. Ang lalaking ilang oras na nakalipas ay humawak ng aking kamay sa harap ng lahat, nagsabing aalagaan niya ako magpakailanman. Ang babae ay agad nagbago ng boses, malambot na parang sutla. "Namimiss kita. Nakita ko kang nakatayo sa entablado na nagsusuot ng singsing sa kanya. Nasaktan ako ng husto, ang bata rin ay nagtatampisaw sa loob." Ang kutsyon ay lumubog uli. Narinig ko ang kiskis ng damit at pagkatapos ay ang tunog ng paghalik na ginagawa ng direkta sa aming kasalang kama. Ang buong katawan ko ay nanigas, ang luha ay dumagsa ng paurong sa aking buhok. Ang boses ni Emilio ay bumaba habang nagpapaliwanag, "Saglit na lang, hintayin mong makuha ko ang bahay na ito at saka kita sunduin. Pagkatapos ay anumang gusto mo ay ibibigay ko. At dapat kang manumpa na ngayong gabi ay hindi mo siya mahahawakan." Siya ay nangako. Nagpapanggap akong lasing at natulog. Kapag tinitingnan ko siya, nauusok na ako ng labis. Iminulat ko ang aking mga mata. Pala ang gabi na ito ay hindi siya lasing dahil pinilit siyang uminom. Siya ay lasing dahil kailangan niya ng dahilan. Isang dahilan para hindi mahipo ang bagong kasal na asawa. Isang dahilan para mapanatili ang kanyang pangako sa kanyang kerida na nagdadala ng kanyang anak. Ang aking puso ay sumasakit. Nang labis na pakiramdam ko ay sasabog ito. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, ang aking isipan ay biglang lumimpyo ng kahigkilabot. Napagtanto ko agad na ngayon ay hindi ako maaaring lumabas, hindi ako maaaring sumigaw at umiyak, at higit sa lahat ay hindi ko maaaring hayaang malaman nila na narinig ko ang lahat. Kung ngayong gabi ay malaman nila, bukas ay magiging isang sirang baliw na inggito sa ako sa kanilang bibig. Mas masahol pa, maaaring mapanganib ako at ang aking mga magulang. Kailangan kong maghintay. Kailangan kong lunukin ang lahat ng mapait na iyon. Kailangan kong hayaang maniwala sila na ako ay isang bobo na bulag sa pag-ibig. Sa labas, nagsalita pa ng ilang minuto ang dalawa bago umalis. Ang pintuan ay nagsara, ang silid ay naging tahimik, tanging dalawang pulang ilaw lang ang nagliliwanag sa sahig. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nahiga sa ilalim ng kama. Nang manigas na ang aking mga kamay at paa ay saka pa lang ako umakyat. Ang aking wedding dress ay maalikabok, ang buhok ay gusot, ang makeup ay nakipasa. Tinignan ko ang babae sa salamin at hindi ko nakilala ang sarili ko. Wala nang bagong kasal sa silid na ito, mayroon lamang isang babae na itinulak sa pinakailalim. Lumapit ako sa kama, tinitingnan ang kutsyon na may bakas ng dalawang upong katawan. Ang aking tiyan ay kumunot. Hinila ko ang kumot, inihagis ang unan, at takip sa sahig na parang gustong burahin ang lahat ng maunlad na bakas sa silid. Pagkatapos ay pumasok ako sa banyo, binuksan ang malamig na tubig ng buong lakas. Ang daloy ng tubig mula sa itaas ng ulo pababa ay nagpagkinig sa akin, ngunit hindi ko ito pinaraan. Pinabayaan ko ang lamig na kumagat sa aking balat dahil sa ganitong paraan lamang ay hindi ako mababaliw. Sa ilalim ng tubig na iyon, itinaas ko ang aking ulo at tinitingnan ang aking sarili sa salaming umulap ng singaw at nanumpa sa aking sarili. Mula sa sandaling ito, hindi na ako iiyak. Magpapatupad ako ng parusa sa bawat isa sa kanila. Nanatili ako sa ilalim ng gripo ng matagal hanggang nangurukot na ang aking mga kamay, namumula na ang aking mga labi sa lamig, ngunit hindi pa rin sapat ang pakiramdam ko. Hindi iyon para maligo, kundi para patayin ang apoy na naglalagablab sa aking dibdib. Ngunit habang sinisikap kong patayin ang apoy, lalo itong nagniningas. Hindi ito apoy ng pagmamahal, kundi apoy ng galit. Pinatay ko ang tubig, pinunasan ang aking sarili, nagbihis ng simpleng pajama at tinitingnan ang aking sarili sa salamin. Namumula ang mga mata, naputi ang mukha, ngunit ang tingin ay magkaiba, hindi na marupok, hindi na nangangarap. Alam ko nang malinaw na mula sa gabing ito, ang aking buhay ay lumiko sa ibang direksyon.
Lumabas ako sa sala, nagtama ang aming mga tingin habang dinala ng ilang kaibigan si Emilio. Ang kanyang hininga ay mabango ng alak, ang mga hakbang ay gumagaya sa pagiging lasing. Nakilala ko na ang kanyang pagganap pagkatapos ng isang gabi. Ang bawat pagpiling ulo, ang bawat mabilis na paghinga, ay lahat ay gawa-gawa. Lumapit ako, tinangkilik ang kanyang braso, ang aking boses ay malambot hanggang kahit sa sarili ko ay nakakainis. Bakit kayo nag-ininom ng ganoon? Sinabi ko na sa iyo. Isang kaibigan ni Emilio ay tumawa ng nakakatawa. Ngayon, ang saya ng nobyo, hindi namin siya makabitawan. Sige, ibinibigay na namin sa iyo, alagaan mo siya. Umango ako at nangiti ng magaan, pagkatapos ay tinaklasan si Emilio papunta sa kwarto. Pinalapit ko siya sa kama. Hinila ang kumot sa kanyang dibdib, mabagal ang galaw tulad ng isang mabuting asawa. Ngunit nang lumiko ang aking likod, agad nawala ang ngiti sa aking labi. Nakatayo ako sa gilid ng kama at tinitingnan ang lalaking nagpapanggap na walang malay, pagkatapos ay kinuha ang baso ng tubig sa mesa at sinadyang ihulog. Kras, ang matalas na tunog ng pagkabali ay tumakas sa tahimik na silid. Si Emilio ay bahagyang nataranta, napakabilis, ngunit hindi nakatakas sa aking tingin. Nagpatuloy pa rin siyang natulog na nakamitsa ang mga mata. Bahagya akong ngumisi. Sa katunayan ay hindi ko kailangan siyang magising, kailangan ko lang malaman na siya ay nakikinig. Hindi na ako nagdagdag ng anumang salita, tahimik na lumakad palabas at iniwan ang mga piraso ng salamin sa sahig. Nang gabing iyon, hindi na ako natulog sa kama. Hinila ko ang isang upuan papunta sa sulok ng silid, inupo ang aking sarili, nakatutok ang mga mata hanggang umaga. Hindi na ako nagtitiwala sa pagtulog. Natatakot ako na kung makatulog ako, pagkagising ko ay wala na akong pagkakataong maging ganito kalusid. Kinabukasan ng umaga, ang sinag ng araw ay tumastas sa kurtina at diretso sa mukha ni Emilio. Gumising siya, kuskus ang ulo, nakanguso na parang nagdurusa. Mahal, kagabi ay labis akong nalasing, may nagawa ba akong masama sa iyo? Lumingon ako at nagbigay sa kanya ng isang tasa ng mainit na tubig. Nagsuka ka ng buong gabi, kailangan kong linisin ang lahat. Ngunit okay lang, hindi na kailangan pang tandaan. Tumingin si Emilio sa akin. Ang mata ay puno ng gawa-gawang pag-aalala. Pasensya na, isang gabi pa ng kasal at ganito na ang nangyari. Ngumiti ako, mayroon pa ang buong buhay, bakit ka mabahala? Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa aking sariling puso rin. Buong buhay? Hindi ko pahihintulutang matagal ang kasal na ito. Ngunit hindi ko sinabi iyon. Hinayaan ko siyang maniwala na isa pa rin akong bobo na bulag sa pag-ibig sa kanya. Lumabas kaming dalawa sa sala. Ang aking biyenan ay nagising ng maaga, inihahanda ang agahan, nakasuot siya ng pulang Filipiniana, ang buhok ay nakatali ng maayos, ang mukha ay nakangiti na parang hindi siya nagsalita ng mga nakakatakot na bagay kagabi. Gising na, dalhin ninyo dito at kumain na. Nagluto ako ng champorado. Lumapit ako ng may galang. Salamat po, nanay. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng sala ay bumukas. Isang babae ang lumabas, nakasuot ng maluwag na maternity dress, buhok na, nakabitin, hawak ang kanyang tiyan. Ito ay siya. Ang babae na narinig ko kagabi, tumingin siya sa akin, nagpanggap na nahihiya. Kumusta po ate, kaibigan ako ni Emilio mula sa probinsya, nandito ako para magpatingin sa doktor. Agad na sumagot si Emilio. Oo nga, ito ay pinsan ko mula sa amin. Tumingin ako sa dalawa, at pagkatapos ay sabihanan ko. Umango ang matanda, ang mata ay puno ng pagkukunwaring katapatan. Mababaw na umango ako at ngumiti. Dito ka lang ng komportable, marami pang silid ang bahay. Ang mga salitang iyon ay nagulat sa tatlong tao. Malinaw na nakita ko ang pagpalitan ng tingin sa kanila. Hindi nila inaasahang magiging ganito ako kagaan, ngunit ang pagiging magaan ko mismo ang kailangan ko. Sa sandaling naniniwala sila na baliw ako, hindi sila mag-iingat. Ang agahan ay nagpatuloy sa kapaligiran ng kahirap-mahirap na katahimikan. Ang biyenan ko ay patuloy na nagkukuha ng pagkain para sa akin. Si Annabel ay tahimik lamang ngunit paminsan-minsan ay tinitingnan ako ng may halong paghamak at pagmamatyag.
Si Emilio naman ay perpektong gumaganap bilang isang mabuting asawa. Pagkatapos ng pagkain ay sinabi ko na kailangan kong pumunta sa trabaho. Agad umango si Emilio. Pumunta ka na, nandito lang kami ni nanay. Ngumiti ako. Kinuha ang bag ko at lumabas. Ngunit sa halip na pumunta sa opisina ay dumiretso ako sa isang tindahan ng electronics. Bumili ako ng napakaliit na kamera kasama ang recorder. Nang magbayad, medyo nanginig ang aking mga kamay. Hindi sa takot kundi dahil alam ko na mula sa sandaling ito ay opisyal na akong pumasok sa isang labanan. Bumalik ako sa bahay sa tanghali. Lahat sila ay natutulog. Sinamantala ko ang pagkakataon na mag-install ng camera sa sala, sa dining area at maging sa koridor. Bawat galaw ay kailangang mabilis at tahimik. Nang mai-install na ang huli, umupo ako sa upuan, binuksan ang telepono at kinonekta. Malinaw na lumabas ang mga larawan. Makikita ko ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay na ito. Nang gabing iyon ay nagpanggap akong pagod at maaga nang umuwi sa silid, ngunit sa katunayan ay sinusubaybayan ko sa pamamagitan ng telepono. Tulad ng inaasahan ko, nang maisara ko ang pintuan ay nagtipon sila sa sala. Ang biyenan ay nagsalitang mababa, hindi pa siya nagdududa ng kahit ano. Ngumisi si Emilio. Sinabi ko na, tanga siya. Si Annabel ay hinawakan ng kanyang tiyan. Kailan mo na ipagpapalit ang pangalan sa bahay? Si Emilio ay tahimik. Nang ilang sandali pagkatapos ay nagsalita. Hintayin pa ng kaunti. Kailangan siyang palakasin ng tiwala na ganap. Nakaupo ako sa loob ng silid at nakikinig sa bawat salita. Ang puso ko ay malamig tulad ng yelo. Ngunit sa halip na masaktan ay mas naging malinaw ang aking paningin. Kaysa dati, alam ko na ang dapat kong gawin. Nang gabing iyon ay hindi na ako umiyak, nagplano na lang ako. Hindi na ako nagbilang ng mga araw sa kalendaryo, kundi sa bilang ng kanilang mga pagkakamali. Bawat umaga ay umaalis ako ng bahay na tulad ng isang normal na babaeng pumupunta sa trabaho, ngunit sa katunayan ay naghahanda ako para sa bawat hakbang ng aking pagtugon. Nagsimula ako sa pinakamadaling bagay, pera. Ang pera ay laging nag-iiwan ng mga bakas, at ang mga bakas ay hindi marunong magsinungaling. Pumunta ako sa bangko kung saan ko binuksan ang account pagkatapos ng kasal. Iyon ay account na kusang loob kong ginawa. Sinabi kay Emilio na para sa pamamahala ng gastos ng pamilya, sa account ay mayroon na halos 1,000,000 piso, karamihan ay pera mula sa aking mga magulang pagkatapos ng kasal at ang ilan ay aking naimpok bago noon. Nagtiwala ako kaya ibinigay ko ang secondary card kay Emilio para gamitin kung kailangan. Ngayon ay hiniling ko ang printout ng account statement ng nakalipas na 6 na buwan. Ibinigay sa akin ng staff ang isang makapal na tumpok ng papel. Binuksan ko ang bawat pahina. Bawat numero ay lumabas tulad ng mga putol ng kutsilyo sa aking puso. Sa una ay maliliit na withdrawal lang, 2,000, 5,000, 10,000, may paliwanag na para sa probinsya, para sa sakit ng kamag-anak, para sa pagkukumpuni ng bahay. Dati pa nakita ko iyon at hindi nagduda. Ngunit habang lumalapit sa kasalukuyan, mas malaki ang halaga, mas madalas. May mga halagang 20,000, 30,000, maging 50,000 na may ilang araw lang ang pagitan. Huminto ako sa isang kapansin-pansing linya ng transfer sa isang petsa na katumpak sa panahon ng paghahanda ng kasal. Ang halaga ay 200,000 piso. Ang tatanggap ay Annabel Reyes. Nabilis ang tibok ng aking puso ng kaya ng aking tainga, 200,000 piso. Habang naisip ko na si Emilio ay nagtitipid ng bawat sentimo para tulungan ang pamilya, siya ay kumukuha ng aking pera para pangalagaan ang kanyang kerida at ang sanggol sa tiyan ng babae. Piniga ko ng mahigpit ang statement hanggang nangulubot, wala nang luha pa pang lumabas sa aking mga mata. Ang sakit ay naging isang bagay na mas matigas, mas malamig. Tinipi ko ang mga papel at inilagay sa bag ko. Hindi ito patunay lamang ng pagtataksil, ito ay ang lubid na gagamitin ko para sakalan sila. Pag-alis sa bangko, tumawag ako sa isang tao. Tio Gregorio, ito si Carla, kailangan ko ng tulong sa isang bagay. Tahimik ang kabilang dulo,
Nang ilang segundo pagkatapos ay sumagot, sabihin mo, anak, si Tio Gregorio ay matagal ng kasosyo sa negosyo ng aking ama, nag-retire ng maaga at nagbukas ng sariling private investigation office. Hindi siya mahilig magsalita, ngunit anumang tanggapin niya ay gagawin niya ng maayos. Gusto kong imbestigahan ang aking asawa at isang babaeng nagngangalang Annabel Reyes. Lahat ng background, kasaysayan, koneksyon, account, lahat. Hindi nagtanong si Tio Gregorio ng dahilan, isang tanong lang ang itinignan niya, nais mo bang mabilis o matibay? Ang maximum ng 2. Sige, ipadala mo ang impormasyon. 3 araw na nakalipas ay binaba ko ang tawag. Isang bahagi ng plano ay nasimulan na. Nang hapon na iyon ay maaga akong bumalik sa bahay. Nagdala pa ako ng isang kahon ng mamahaling tinapay. Ang mukha ko ay masaya na parang naging maayos ang lahat sa araw na iyon. Nang binuksan ko ang pintuan, ang amoy ng sabaw ay kumalat. Ang biyenan ay nagluluto. Si Emilio ay nakaupo sa harap ng telebisyon habang si Annabel ay nakahiga sa sofa, nakayakap sa kanyang lumiliit na tiyan. Tumayo si Emilio, ngumiti ng malambot. Umuwi ka na? Pagod ka na ba ngayon? Umango ako, ibinigay sa kanya ang kahon ng tinapay. Binili ko para sa lahat. Agad naging masaya ang biyenan ko. Diyos mio, gumastos ka pa ng ganito? Para sana iyon sa inyong pag-iimpok sa susunod. Ngumiti ako. Ang pera ay para gastusin, nanay. Si Annabel ay tumingin sa kahon ng tinapay. Ang mata ay nagliwanag ngunit nagpanggap pa ring nahihiya. Ate, maaari ba akong kumain? Direkta akong tumingin sa kanya, ngumiting magaan. Kumain ka, bahay na rin ito. Ang 2 salitang, bahay na rin, ay nagpasuka sa aking puso. Ngunit nagsalita pa rin ako ng tuloy-tuloy na, parang iyon ay katotohanan. Ang hapunang iyon ay ginugol ko sa pagkuha ng pagkain para kay Annabel. Tinanong ang kanyang kalusugan, sinabihan pa si Emilio, tandaan mong samahan siya sa prenatal check-up, huwag mo siyang hayaang pumunta ng mag-isa. Bahagya si Emilio ay nataranta at pagkatapos ay umango. Oo, alam ko. Tumingin ang biyenan ko sa akin, ang mata ay puno ng kasiyahan. Naniniwala ang matanda na baliw ako hanggang hindi na makapagtangi ng totoo mula sa peke. Nang gabing iyon ay muling nag-watch ako sa kamera. Tulad ng inaasahan ko, pagkatapos ng aking pag-uwi ay nagtipon ulit ang 3. Si Annabel ang nagsimula, hindi nagkukubli ang kanyang kasiyahan. Parang malambot siya, akala ko ay magagalit siya, hindi pala, inaalagaan pa niya ako. Ngumisi si Emilio, sinabi ko na hanggang baliw ang pagmamahal niya sa akin. Sumabad ang biyenan, ngunit huwag kayong makatiwala, mabilis na, ang tiyan na ito ay palaking-palaki na, hindi matagal na maililim. Bumaba ang boses ni Emilio. Alam ko, nagpaplano na ako, maghihintay lang ng 1 linggo, pagkatapos ay magdadula ako ng isang eksena. Sasabihin ko na ako ay nahihirapan sa trabaho, kinahamak ng mga katrabaho dahil wala akong ari-arian sa pangalan ko. Sa ganyan ay siya mismo ang mag-aalok na idagdag ang aking pangalan sa bahay. Si Annabel ay umango. Mabilis, ayaw ko na palakihin ang aking anak nang may tatak na anak sa labas. Bumaba pa ang boses ng biyenan. Basta malagay na ang pangalan, magiging mas madali ang lahat. Common property na kapag iyon, magagawa na ang kahit ano. Pinatay ko ang screen, ang mga sinasabi nila ay hindi na nagpapabigla sa akin. Nasanay na ako sa kanilang kadungisan. Ang kailangan ko ngayon ay hindi emosyon kundi estratehiya. Humiga ako sa kama ngunit hindi natulog. Iniisip ko ang susunod na hakbang. Gusto nilang idagdag ang pangalan sa bahay. Kaya bibigyan ko sila ng pagkakataon. Ngunit hindi sa paraan na gusto nila. Gagawin ko ang kanilang kasakiman bilang isang patibong. Kinabukasan ng umaga, kusang loob kong kinausap si Emilio habang kumakain kami ng agahan. Mahal, may gusto akong sabihin. Tumingin si Emilio sa akin, ang mata ay bahagyang nag-aalaga ngunit agad nawala. Ano iyon? Binaba ko ang aking boses na parang nagbabahagi ng sikreto. Nakikita ko na medyo nahihirapan ka kamakailan, naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon. Napahinto si Emilio. Nalaman ko kung saan siya mataas ang kinahawakan.
Okay lang naman ako. Umiling ako. Hindi, nakikita ko na hindi ka okay. Kung kailangan mo, ay maaari akong tumulong. Tumingin sa akin si Emilio, ang mata ay nagsimulang mag-alinlangan. Alam ko na hinihintay na sabihin ko ang bagay na gusto niyang marinig, ngunit hindi ko sinabi, ngumiti lamang ako. Pag-isipan mo lang, mamaya na tayo magkuwentuhan. Tumayo ako, kinuha ang bag at pumunta sa trabaho. Hindi ako lumingon, ngunit alam ko na sa likod ko ay nakatingin si Emilio ng puno ng kalkulo. Pumasok ako sa elevator, nagsara ang pintuan, nawala ang ngiti sa aking labi. Kinuha ko ang telepono, binuksan ang recording ng kagabi. Ang boses nila ay malinaw na narinig. Pinalaro ko ito ng muli at pagkatapos ay nag-save sa maraming folder. Simula pa lang ito. Gusto nilang maglaro, makikipaglaro ako sa kanila. Ngunit ang tuntunin ng laro mula ngayon ay sa akin ang desisyon, hindi ako nagmamadali. Sa labanang ito, ang nagmamadali ang matatalo ng una. Nagsimula akong baguhin ang aking paraan ng pamumuhay ng dahan-dahan para ang lahat ay tila normal pa rin, ngunit sa katunayan ay ganap na naiiba. Mas maaga akong umuwi, mas malimit magluto, mas maraming malasakit kay Emilio at sa pinsan niya. Gusto ko nilang maniwala na lalo akong nahulog sa papel ng mabuting asawa hanggang hindi na ako sapat na malinaw para magduda ng anumang bagay. 3 araw pagkatapos tumawag ulit si Tio Gregorio. May preliminary result na, libre ka ba? Mamayang gabi ay makakarating ka dito. Pumunta ka ng mag-isa. Nang gabing iyon ay sinabi ko kay Emilio na kailangan kong makipagkita sa client. Agad umango siya sinabing, pumunta ka na, nandito lang kami. Ngumiti ako ng magaan, kinuha ang bag at lumabas ng bahay, ngunit nang saradong na ang pintuan ng elevator, ang aking tingin ay biglang lumamig. Ang opisina ni Tio Gregorio ay nasa isang maliit na eskinita sa Mandaluyong, walang signage, walang pangalan, isang ordinaryong 3 palapag na bahay lamang. Binuksan sa akin ni Tio ang pintuan, umango at dinala ako sa silid trabaho. Sa mesa ay isang makapal na folder. Iniabot ito sa akin. Basahin mo. Binuksan ko ito. Ang unang pahina ay impormasyon tungkol kay Annabel Reyes, buong pangalan, petsa ng kapanganakan, probinsya, trabaho. Wala siyang anumang kamag-anakan kay Emilio. Dati siyang nagtatrabaho bilang service crew sa isang karaoke bar, pagkatapos ay nagpunta sa isang maliit na hotel bilang receptionist. Ang kanyang kasaysayan sa relasyon ay hindi masyadong malinis. May hindi bababa sa 2 kalalakihang nauna kay Emilio na parehong may sariling pamilya. Lumipat ako sa susunod na pahina. Mga larawan na kuha kay Emilio at Annabel na nakatayo sa harap ng isang pribadong klinika. Ang kamay niya ay nakalagay sa tiyan ng babae, ang mata ay puno ng pagmamahal. Ang oras na nakasulat sa ibaba ng larawan ay 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan na ang nakalipas, ibig sabihin habang kami ni Emilio ay naghahanda pa ng kasal, habang siya ay humahawak pa ng aking kamay at nagsasalita tungkol sa kinabukasan, ay kasama na niya ang babaeng ito sa pagsisiyasat ng pagbubuntis ng kanyang anak. Hindi na ako nakaramdam ng sakit, nakaramdam lamang ako ng katawa-tawa. Nagsalita si Tio Gregorio, mayroon pang isang ito. Ibinigay niya sa akin ang isa pang folder na mga account statement ni Emilio, hindi ang shared account kundi ang personal niya na hiwalay na binuksan. Maraming halaga mula sa aking account na nailipat doon, pagkatapos ay kinuha o inilipat pa kay Annabel. Nauunawaan mo na ba? Umango ako. Oo, Tio. Tumingin sa akin si Tio Gregorio, ang mata ay naging malalim. Anong gagawin mo? Bahagya akong ngumiti. Hayain silang pumasok mismo sa patibong. Hindi na nagtanong pa si Tio, nagsalita lamang siya. Mag-ingat. Hindi simple ang ganitong mga tao. Tumayo ako, yumukod ng nagpapasalamat at umalis. Nang gabing iyon, nang bumalik ako sa bahay, may kakaibang pakiramdam ang hangin. Nang binyakasan ko ang pintuan, ang tunog ng tawanan ay mula sa sala. Ang 3 tao ay nakaupo at kumakain ng prutas. Magaan ang usapan na parang tunay na pamilya. Nanatili ako sa pintuan at tinitingnan ang eksena ng ilang segundo, pagkatapos ay pumasok at ngumiti. Umuwi na ako. Lumingon si Emilio at tumayo,
Kumain ka na ba? Na-dinner na ako. Diretso akong pumunta sa silid nang hindi na nagdagdag pa ng salita. Sinara ko ang pintuan, isinandal ang aking likod dito. Ang lambat ay halos nagsasara na. Isang hakbang na lang, nagsimula akong palaiitin ang bise. Hindi sa pamamagitan ng direktang paghaharap, kundi sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kanilang pagkakamali. Sa mga sumunod na araw, sadya kong gumawa ng mga maliliit na sitwasyon para subukan ang reaksyon ng bawat isa. Isang biglaang tanong, isang pagbabago ng kilos, isang detalyeng tila walang kabuluhan ngunit sapat para mabuko ang tunay na pagkatao. Nang isang umaga, sinadya kong gumising ng mas huli kaysa karaniwan. Nang lumabas sa sala, nakita ko si Annabel na nakatayo sa kusina, may hawak na baso ng gatas, habang ang biyena naman ay nakaupo at nagtitilis ng gulay. Lumapit ako, ang boses ay malambot, ang gatas na iyon ay mabuti ba sa sanggol? Bahagya si Annabel ay nataranta pagkatapos ay umango. Oo po, sinabi ng doktor. Tumingin ako sa kahon ng gatas, mamahaling tatak, hindi ang uri na karaniwang binibili ng biyenan. Si Emilio ang bumili. Hindi pa sumasagot ang babae nang lumabas si Emilio mula sa kwarto. Oo, ako ang bumili. Umango akong ngumiti. Maingat ka talaga. Ang mga salitang iyon ay nagpabigay ng kakaibang katahimikan. Alam ko ay nag-iingat na sila, ngunit hindi pa sapat para magduda. Lumiko ako at kinuha ang bag na naghahanda nang pumasok sa trabaho. Mamayang gabi ay mauuwi ako ng huli. May kumpanya kaming handaan. Si Emilio ay umango. Oo, mag-ingat sa daan. Umalis ako ng bahay ngunit hindi pumunta sa opisina. Pumunta ako sa isang coffee shop malapit doon. Binuksan ko ang telepono, sinusubaybayan sa kamera. Ilang minuto pa lang matapos akong umalis ay nagtipon na ulit ang tatlo. Nagsalita agad si Annabel, ang boses ay inis. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Nagtanong ang biyenan. May sinabi ba siya? Wala, ngunit hindi ako komportable sa pakiramdam. Si Emilio ay nagkumbot ng kamay. Nag-iisip ka na lang ng marami, hindi siya nakakaalam ng anuman. Umiling si Annabel, ngunit naramdaman ko na nagbago siya. Dati ay hindi siya ganyan. Sumabad ang biyenan. Ang batang iyan ay pinalaki ng masyadong malambot, mahirap hulaan, ngunit kung alam na siya ng anuman, ay nagwawala na siya. Umango si Emilio. Tama. Kung alam niya ay hindi siya tatahimik ng ganyan. Pinatay ko ang screen. Nagsisimula na silang maramdaman ang pagbabago, ngunit hindi pa sapat para maunawaan at iyon ang gusto ko. Hindi ko kailangan na ganap silang magtiwala sa akin. Kailangan ko lang na hindi sila maging sigurado. Nang gabing iyon, tunay nga akong umuwi ng huli, ngunit hindi dahil sa handaan, kundi dahil gumugol ako ng oras para maghanda ng ibang bagay. Nang pumasok ako, ang tatlo ay nasa sala na. Tumayo si Emilio. Umuwi ka na? Umango ako. Inilagay ang bag. Oo, tumingin ako sa paligid pagkatapos ay nagsalita. Bukas ay may mahalagang trabaho ako. Maaaring kailangang lumabas ng ilang araw. Si Emilio ay bahagyang nagulat. Saan pupunta? Sa Cebu. Nagtanong ang biyenan. Matagal ba anak? Mga 3 araw. Si Annabel ay nanatiling tahimik, ngunit ang mata ay nagliwanag. Malinaw na nakita ko iyon. Umango si Emilio. Oo, kung trabaho ay pumunta ka na. Ngumiti ako. Alagaan mo si nanay at siya. Tumingin ako kay Annabel, ang mata ay mapagmahal hanggang mapangyarihang peke. Nang gabing iyon ay hindi na ako natulog. Umupo ako sa harap ng laptop at sinuri ang lahat ng nakolektang datos. Handa na ang lahat. Isang hakbang na lang ang kailangan ko. Kinabukasan, kumuha ako ng maleta at lumabas ng bahay. Sinasamahan ako ni Emilio papunta sa sasakyan. Nagbilin pa ng ilang salita. Mag-ingat ka sa daan. Umango ako. Oo. Lumayo ang sasakyan. Tumingin ako sa salamin sa likod. Nakita si Emilio na pumunta na sa loob ng bahay. Alam ko na agad na aalis ako ay magsisimula na silang kumilos. Ngunit hindi nila alam na hindi pa ako umalis kahit saan. Huminto ako sa isang hotel malapit doon. Nag-check-in ng isang silid pagkatapos ay binuksan ang laptop, kinonekta ang kamera.
Ilang minuto pa lang ay nagtipon na ulit ang tatlo tulad ng inaasahan ko. Sinabi agad ni Annabel, "Ngayon ano na ang gagawin natin?" Sumagot si Emilio, "Ito ang pagkakataon natin." Nagtanong ang biyenan, "Ibig mo bang sabihin?" Bumaba ang boses ni Emilio, "Wala siya sa bahay. Kung gagawa tayo ngayon ay mas madali." Si Annabel ay humawak ng kamay ni Emilio. "Anong gagawin mo?" Nanatiling tahimik si Emilio. Nang ilang segundo pagkatapos ay nagsalita, "Susuriin ko muli ang mga papeles. Kung posible ay gagawa na tayo ng proseso." Umango ang biyenan. Mabilis na. Tinitingnan ko ang screen. Ang puso ko ay hindi na gumagalaw. Hinihintay ko ang sandaling ito, ngunit hindi sila tumigil doon. Nang gabing iyon habang sinusubaybayan ko pa, nakita ko si Emilio na kinuha ang telepono at tumawag sa isang tao. "Alo, Kuya Hernandez ba? May gusto akong hingi ng tulong." Binuksan ko ang recorder. "Kailangan ko ng mabilis na papeles." "May paraan ba?" May sinabi ang kabilang dulo na hindi ko marinig. Nagpatuloy si Emilio, "Ang pera ay hindi problema." Pinatay ko ang recorder. Nagmamadali sila, at kapag nagmamadali ang tao, ay nagkakamali sila. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana ng hotel. Ang lungsod ay nag-ilaw pa rin. Ang daloy ng trapiko ay abala pa rin. Wala ni isang kaluluwa ang nakakaalam na sa isang apartment, ilang kilometro lamang ang layo, isang tahimik na labanan ay nagaganap. Lumiko ako at binuksan ang telepono at tinawagan si Tio Gregorio. "Tio, kailangan ko ng dagdag na ebidensiya. Gusto ko itala ang lahat ng transaksyon nila sa susunod na 3 araw." "Sige." Binaba ko ang tawag, bumalik sa screen. Ang 3 tao ay nagtatalo pa rin. Ang boses ay palalaki ng palalaki, palakas ng kumpiyansa. Hindi nila alam na ang bawat salita at bawat kilos nila ay itinatala na. Umupo ako, iminulat ang aking mga mata ng isang segundo, isang hakbang na lang, at ngayon ay hindi ko sila bibigyang pagkakataong makatakas. Hindi ako lumayo sa screen sa loob ng 3 araw, hindi dahil sa takot na makaligtaan ng mahahalagang bagay, kundi dahil gusto kong makita ang bawat hakbang ng kanilang sariling pagbabaon sa hukay. Bawat beses na nagbulong sila, bawat beses na tumawag sila, bawat beses na tumawa sila, lahat ay naitala ng walang naliligtas na detalye. Nang unang araw, si Emilio ay lumabas ng maaga pa lamang sa umaga, nakasuot ng puti at trousers, mas maayos kaysa karaniwan. Tinitingnan ko siya sa kamera, nakatayo sa harap ng salamin at inaayos ang buhok, ang mata ay puno ng kumpiyansa. Hindi ito ang kumpiyansa ng isang taong masipag sa trabaho, kundi ang kumpiyansa ng isang taong naniniwala na malapit na makuha ang bagay na hindi kanya. Si Annabel ay nakaupo sa sofa, ang kamay ay bahagyang hinihimas ang kanyang tiyan, ang boses ay may kaunting pag-aalala. "Sigurado ka ba na magagawa iyon?" Ngumisi si Emilio. "Magtiwala ka," nagtanong na ako, "basta may pera ay ayos na." Ang biyenan ay nakatayo sa tabi at umango. "Ingatan mo ang sarili, huwag matanaw." Kinuha ng Emilio ang kanyang Amerikana at lumabas ng pintuan, naiwan ang pagsasara ng pinto. Tinitingnan ko siya, pagkatapos ay binuksan ang isa pang window sa laptop. Iyon ay software para sa pagsubaybay na ini-install sa akin ni Tio Gregorio. Ang lokasyon ni Emilio ay lumabas, gumagalaw, mula sa bahay hanggang sa isang maliit na opisina sa Mandaluyong. Itinatala ko ang lahat ng hindi nagmamadali, hindi nag-aatubili, hinayaan ko ang lahat na mangyari tulad ng gusto nila. Nang tanghali ay bumalik si Emilio, ang mukha ay hindi mapigilan ang kagalakan. Pumasok siya sa bahay at malakas na tumawag, "Nanay." Ang biyenan ay mula sa kusina ay tumakbo palabas. "Ano na ang nangyari, anak?" Ngumisi si Emilio. Ang boses ay bumaba ngunit hindi mapigilan ang kasabikan. "Nagawa na." Si Annabel ay biglang tumayo. "Totoo ba?" Umango si Emilio. "Oo, isang hakbang na lang." Nagtanong ang biyenan, "Anong hakbang?" Lumingon si Emilio sa paligid pagkatapos ay nagsalita, "Kailangan ng papeles na nagpapatunay ng common property. Pansamantala lang, pagkatapos ay palitan na muli." Nagpungo si Annabel, "Paano kung malaman niya?" Si Emilio ay nagkumbot ng kamay. "Nasa Cebu siya,
3 araw pa bago bumalik. Tinitingnan ko ang screen, ang puso ko ay parang yelo. 3 araw, akala nila ay malayo na ako, akala nila ay may oras sila, ngunit ang panahon na iyon ay ang kailangan ko. Nang 2 araw, nagsimula silang maghanda ng papeles. Nakita ko na dinala ni Emilio pabalik ang isang tumpok ng dokumento at inilagay sa mesa, pagkatapos kasama ang biyenan at si Annabel ay sinuri ang mga ito. Hindi nila ganap na naiintindihan ang nilalaman ngunit nagtitiwala sila sa taong nakita ni Emilio. Nagtanong si Annabel, "Sigurado ba?" Sumagot si Emilio, "Sigurado," sinabi ni Kuya Hernandez. Sumabad ang biyenan. "Basta malampasan natin ang hakbang na ito, magiging mas madali ang lahat." Itinatala ko ang bawat salita. Nang 3 araw ay halos tapos na ang lahat ng kanilang paghahanda. Nakita ko si Emilio na patuloy na tumatawag. Ang boses ay lalo pang nagmamadali. "Mga bilis na gawin, Kuya. Kinakailangan ko na ng mabilis." May sinabi ang kabilang dulo. Sumagot si Emilio, "Ang pera ay na-transfer ko na. Binuksan ko ang banking software. Tama, may isang halagang bagong na-transfer mula sa account ni Emilio." Bahagya akong ngumisi. Hindi lang sila masakim, tanga rin sila. Nang hapon ng 3 araw, ay nagpasya akong tapusin na. Kinuha ko ang maleta, umalis sa hotel, nag-drive pabalik sa bahay. Nang binuksan ko ang pintuan, natigilan ang lahat ng 3. Wala ni isang tao ang nag-inaasahang maaga akong uuwi. Tumayo agad si Emilio. "Mahal, umuwi ka na." Umango ako, inilagay ang maleta, natapos ng maaga ang trabaho. Bahagyang ngumiti ang biyenan. Maayos naman. Si Annabel ay nanatiling tahimik, ngunit ang mata ay malinaw na nagpapakita ng pag-aalala. Pumasok ako sa sala, umupo, tinitingnan ang bawat isa sa kanila, may gusto akong sabihin. Agad naging tensyon ang hangin. Sinikap ni Emilio na manatiling kalmado. "Ano iyon?" Hindi ko agad sinagot. Kinuha ko ang telepono, inilagay sa mesa, binuksan ang isang recording. Ang kanilang mga boses ay tumunog. Basta malagay na ang pangalan, magiging mas madali ang lahat. Hindi maaaring mabuhay siya ng matagal, basta malinis lang ang lahat. Natigilan ang 3 tao. Pinatay ko ang recording. Diretso tiningnan si Emilio. "Gusto mong idagdag ang pangalan sa bahay, tama ba?" Walang nagsalita si Emilio. Nagpatuloy ako. "Ano ang ginawa mo sa 3 araw na nakalipas, ay alam ko lahat." Nanginig ang boses ng biyenan. "Anong sinasabi mo, anak?" Ngumiti ako. "Anong sinasabi ko? Alam ng nanay iyon ng mabuti." Tumayo ako at lumapit sa kanila. "Ang 1,000,000 piso na ibinigay mo sa akin ay hawak ko. Ang kontratang pinirmahan mo ay hawak ko rin. Lahat ng transaksyon mo ay mayroon na akong kopya." Piniga ni Emilio ng mahigpit ang kanyang kamay. "Anong ginagawa mo?" Tumingin ako sa kanya. Ang mata ay wala ng kahit anong pagmamahal. "Ibinibigay ko sa iyo ang natanggap mula sa iyo." Kinuha ko ang isang tumpok ng papel at inilagay sa mesa. "Ito ang statements. Ito ang mga larawan. Ito ang recordings." Huminto ako. Tumingan ang bawat isa, at ito ang ebidensiya. Wala ni isang nagsalita, wala ni isang nangahas. Lumiko ako at pumunta sa silid. "Bukas tayo ay magkukuwentuhan pa." Sinara ko ang pintuan. Sa labas ay wala ng tawanan, katahimikan na lang. Isinandal ko ang aking likod sa pintuan, huminga ng malalim. Ang laro ay malapit ng matapos. Nang gabing iyon, ang bahay ay walang kahit anong ingay, walang tunog ng telebisyon, walang usapan, maging walang tunog ng yapak. Bawat isa ay parang nakakulong sa kani-kanilang sulok, naghihintay ng isang bagay na hindi rin nila alam kung ano. Ako naman ay nakaupo sa silid, ang likod ay nakapatong sa upuan, ang mga mata ay nakatutok sa screen ng laptop kung saan ang mga recordings, mga file ng larawan, mga malamig na numero ay nakalatag tulad ng mga bala na handa ng barilin. Hindi ako natulog ngunit hindi ako pagod. May kakaibang pakiramdam, tulad ng nakatayo ka sa dulo ng bangin. Alam mong isang hakbang pa lang at matatapos na ang lahat, ngunit hindi ka na natatakot, malinaw ka na lamang. Nang sumunod na umaga,
Binuksan ko ang pintuan ng silid, ang liwanag ay tumambad at gumanda ang bahay. Ang tatlong tao ay nakaupo na sa sala, wala ni isang nag-uusap, wala ni isang tumingin sa akin, ngunit alam ko na lahat sila ay naghihintay. Lumabas ako at umupo sa upuan na katapat nila. Makipag-usap tayo. Tumingin si Emilio. Sa unang pagkakataon ay nakita ko sa kanyang mata na hindi peke kundi tunay na pagkataranta. Mahal, naiintindihan ko na. Ngumiti ako ng magaan. Sa ganoon pang oras ay nasasabi mo pa rin iyon. Piniga ni Emilio nang mahigpit ang kanyang kamay. Maaari akong magpaliwanag. Umango ako. Sige, magsalita ka. Huminga siya ng malalim, sinikap na mapanatiling kalmado ang boses. Ang tungkol sa pera, gusto ko lang tulungan ang pamilya at si Annabel ay pagkakamaling pag-unawa lamang. Hindi ko siya pinalitan ng salita, pinabayaan ko siyang tapusin. Ang bata ay hindi ko anak. Ang mga salitang iyon ay nagpabigla sa akin ng katawa-tawa. Hindi dahil masaya, kundi dahil napakatawa. Sa tingin mo ay sino ako? Nanatiling tahimik si Emilio. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang isang video. Ang larawan ay malinaw. Si Emilio at Annabel na nakatayo sa harap ng klinika. Ang kamay niya ay nakalagay sa tiyan ng babae. Ang mata ay puno ng pagmamahal. Inilagay ko ang telepono sa mesa. Pagkakamaling pag-unawa. Walang nagsalita. Nagpatuloy ako at binuksan ang isa pang recording. Ang kanilang mga sariling boses ay tumunog sa silid. Ang aking anak ay dapat mabuhay ng maayos. Hindi maaaring mabuhay ang babae na iyon ng matagal basta malinis lang ang lahat. Nanginig ang biyenan. Saan mo nakuha ang mga iyon? Ngumiti ako. Sa loob mismo ng bahay na ito. Tumayo si Annabel. Sinusubaybayan mo kami. Umango ako. Tama. Piniga ni Emilio nang malakas ang mesa. Nagbabaliw ka na ba? Tumingin ako sa kanya nang hindi kumukurap. Ikaw ang nagbabaliw. Nagbabaliw ka dahil naniniwala kang maaari mo akong dayain. Lalo pang lumago ang tensyon. Alam ko ito ang sandali na sila ay tunay na magreaksyon, hindi na magpapanggap pa. Tumayo si Emilio. Ang boses ay tumaas. Anong gusto mo? Tumayo rin ako. Annulment. Dalawang simpleng salita, ngunit sapat para hindi makapagsalita ang tatlo. Binuksan ng biyenan ang mata ng malaki. Hindi pwede, kasal pa lang kayo, paano magiging annulment na agad? Lumingon ako sa kanya. Sa tingin ba ng nanay ay kayang pa mamuhay sa bahay na ito pagkatapos ng lahat ng sinabi ng nanay? Nanatiling tahimik ang matanda. Piniga ni Annabel ang kanyang kamay, ang boses ay masakit. Kung annulment ay annulment, ngunit ang ari-arian ay dapat hatiin. Tumingin ako sa kanya, ang mata ay puno ng paghamak. Anong basehan mo para sabihin iyon? Natigilan siya. Sumabad si Emilio. Ako ang iyong asawa, ang bahay na ito ay common property. Ngumiti ako ng maluwag. Sigurado ka ba? Kinuha ko mula sa bag ang isa pang tumpok ng papel at inilagay sa mesa. Ito ang deed of sale ng bahay. Bago ang kasal ay sa pangalan ko lamang ito nakatayo. Nakatitig si Emilio sa mga dokumento, ang mukha ay nagbago. Ngunit pagkatapos ng kasal, pinutol ko siya. Pagkatapos ng kasal ay hindi ka kailanman nadagdag sa pangalan. Lumakad ako papalapit sa kanya. Ang boses ay bumaba at hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon para doon. Bahagyang umurong si Emilio, nagpatuloy ako. At ang 1,000,000 pisong ibinigay mo sa akin ay na-transfer ko na pabalik sa iyong account, kasama ang lahat ng pera na kinuha mo sa aking account bago noon. Bukas ng malaki ang mata ng biyenan. Ibinalik mo? Umango ako. Oo, dahil ayaw ko ng anumang kaugnayan sa marumi. Si Emilio ay tumingin sa akin, ang mata ay nagsimulang magkalat. Anong gagawin mo? Diretso ko siyang tiningnan. Isasumite ko ang lahat ng ebidensiya na ito sa NBI. Nanigas ang hangin. Hiyaw ni Annabel. Gagawin mo ba iyon? Lumingon ako sa kanya. Bakit hindi? Lumapit si Emilio. Ang boses ay pabilis. Hindi mo magagawa iyon kung ilabas ito. Pinutol ko siya. Anong mangyayari sa iyo? Hindi siya sumagot. Ngumiti ako. Mawawala ang lahat mo. Lumiko ako at pumunta sa silid. May dalawa kang pagpipilian. Una ay pirmahan ang annulment papers. Umalis sa bahay na ito
At huwag nang lumitaw sa harap ko kailanman. Huminto ako sa pintuan. Pangalawa ay nagkikita tayo sa hukuman. Sinara ko ang pintuan. Sa labas, nagsimulang magsigawan. Wala nang pagkakaisa, wala nang plano. Nang harap-harapan na ang panganib na mawawala ang lahat, sinimulan nilang sisihin ang isa't isa. Nakaupo ako sa kama, iminulat ang aking mga mata. Sa wakas ay ganap nang nabuwag ang maskara, at hindi na ako ang biktima. Ang sigawan sa labas ay tumagal ng halos 1 oras. Ang bawat salita ay tumama sa aking mga tainga tulad ng mga basag na salamin, matalas at magulo. Ngunit hindi ako lumabas, hinayaan ko silang magpunit ng isa't isa dahil iyon ang tiyak na wakas ng mga taong nagkasamahan dahil sa kasakiman. Kapag pabor pa ang interes, iisa sila. Kapag lumabas ang panganib, magiging kaaway na nila ang isa't isa. Nanatili akong tahimik sa silid, binuksan ang bawat file na naihanda. Handa na ang lahat, hindi na kailangan ng dagdag na ebidensya, isang tamang sandali na lang ang kailangan ko. Mga kalahating oras pagkatapos, ang pintuan ng silid ay malakas na kinatok, tok-tok-tok. Ang boses ni Emilio ay lumabas, hindi na kaya pang pigilan ang pagkabalisa. "Mahal, buksan mo ang pintuan." Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya. "Kailangan tayong mag-usap." Tumayo ako at lumabas upang buksan ang pintuan. Nakatayo si Emilio sa harap ko, ang mukha ay puno ng tensyon, ang mata ay namumula. Sa likod niya, ang biyenan at si Annabel ay nakatayo rin, ang mata ay puno ng kabalisahan. Lumipas ako at umupo. "Magsalita." Pumasok si Emilio, sinara ang pintuan. Hindi siya umupo, nakatayo lamang, mahigpit ang mga kamay. "Hindi mo magagawa iyon." Tinitingnan ko siya. "Gawin ang ano?" "Isumite ang ebidensya." Nanatiling tahimik ako. Huminga ng malalim si Emilio. "Maaari tayong maayos ito ng pamilya." Bahagya akong ngumiti. "Pamilya?" Piniga ni Emilio nang mahigpit ang kanyang kamay. Ang boses ay pabilis. "Nagkamali ako. Tinatanggap ko. Ngunit maaari tayong mag-ayos." Tinanong ko, "Paano?" Huminga ng malalim si Emilio at nagsalita. "Titirahin ko si Annabel." Si Annabel na nakatayo sa likod ay biglang sumigaw. "Ano ang sinabi mo?" Hindi lumingon si Emilio. "Tutuparin ko ang responsibilidad ko sa iyo. Magsisimula tayong muli." Ngumiti ako. "Sa tingin mo, ay maniniwala pa rin ako sa iyo?" Lumapit si Emilio. Ang boses ay bumaba. "Hindi mo kailangang maniwala. Ibigay mo lang sa akin ang pagkakataon." Diretso ko siyang tiningnan. "At ang bata?" Natigilan siya. "Aayusin ko iyon." Umiling ako. "Hindi mo naiintindihan." Tumayo ako, lumapit sa bintana, lumiko ang likod. "Ang problema ay hindi kung iiwan mo siya o hindi." Lumiko ako, ang boses ay malamig. "Ang problema ay naisip mong patayin ako." Nanigas ang hangin agad, umurong si Emilio ng isang hakbang. "Hindi ako." Pinutol ko siya. "Huwag mo itanggi. May ebidensya ako." Tumingin ako sa biyenan, at ang nanay rin. Nanginig ang matanda nang hindi ako tinitingnan. Inilipat ko ang tingin kay Annabel. "At ikaw? Gusto mo bang mabuhay ang iyong anak sa ganitong pamilya?" Piniga ni Annabel nang mahigpit ang kanyang kamay, ngunit hindi nagsalita. Bumalik ako sa upuan at umupo. Sinabi ko na, "Dalawang pagpipilian." Nilunok ni Emilio ang kanyang laway. "Annulment at aalis ka." Umango ako. "Tama." Kung hindi, tumingin ko sa kanya. "Nagkikita tayo sa hukuman at posible sa ibang lugar pa." Naintindihan niya. Malinaw na nakita ko iyon sa kanyang mga mata. Lumingon si Emilio sa kanyang ina. Ang biyenan ay umiling. Ang boses ay nanginginig. "Hindi maaari. Kung lalabas sa hukuman ang lahat ng ito ay..." Hindi natapos ang pangungusap. Sumabad si Annabel. Ang boses ay puno ng galit. "Banta ka ba sa amin?" Tumingin ako sa kanya. "Hindi. Nagbibigay ako sa inyo ng pagpipilian." Muli ay nahulog sa katahimikan ang hangin. Yumuko ang ulo ni Emilio. Hawak ng 2 kamay ang ulo niya. "Kailangan ko ng oras." Umiling ako. "Wala ng oras." Tumayo ako. Bukas ay isasumiti ko ang mga papeles.
Tumayo si Emilio, ang boses ay nagmamadali. Wag, pumunta siya at humawak ng aking kamay. Hindi mo magagawa iyon. Tumingin ko sa kanyang kamay, pagkatapos ay maingat na inalis. Wala kang karapatang magdesisyon. Binuksan ko ang pintuan. Lumabas ka. Nanatili si Emilio ng ilang segundo, pagkatapos ay lumiko. Ang biyenan at si Annabel ay tahimik ding umalis. Nagsara ang pintuan, isinandal ko ang aking likod dito, huminga ng malalim. Ito ay hindi katapusan, kundi simula ng presyong kailangang bayaran nila. Nang gabing iyon, hindi na ako natulog. Nakaupo sa harap ng laptop, tinatapos ang annulment papers, iniaayos ang lahat ng ebidensiya. Nagpadala ako ng kopya sa abogado ng aking ama, isa pa kay Tio Gregorio, at isa pa ay itinago ko. Hindi ko pinahintulutan na mapawi ng sinuman ang katotohanan. Nang sumunod na umaga, nang lumabas ako sa silid, ang bahay ay kakatawang tahimik, walang tao sa sala. Tumingin ako sa paligid pagkatapos ay lumapit sa mesa ng hapagkainan, isang papel ang naroroon. Kinuha ko. Lumabas muna ako ng ilang araw, mag-uusap tayo pagkatapos. Walang pirma, walang paghingi ng tawad, isang mabilis na linya lamang. Tiniklop ko ang papel at inilagay ito. Nagpili sila, at nagpili rin ako. Kinuha ko ang bag at lumabas ng bahay. Ang sinag ng araw sa umaga ay maliwanag na kumikilos. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming araw, pakiramdam ko ay magaan. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil alam ko na nakawala na ako sa bitag na iyon. Hindi ko hinanap si Emilio, hindi rin ako tumawag. Hinayaan ko siyang mawala tulad ng pagpili niya. Ngunit alam ko na babalik siya. Ang mga taong tulad niya ay hindi basta sumusuko. Kapag natikman na nila ang lasa ng pera, hindi sila titigil hanggang pilitin silang tumigil. 3 araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Alo. Ang kabilang dulo ay nanatiling tahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay lumabas ang boses ni Emilio, bahag-bahag na at pagod. Gusto kitang makita. Tumingin ako sa aking relo. Saan? Sa dating coffee shop natin. Hindi ako agad sumagot. Nag-isip ako ng ilang segundo pagkatapos ay nagsalita, sige, 1 oras pa. Ibinaba ko ang tawag nang hindi pinahintulutan siyang magsalita pa. Hindi ako pumunta ng mag-isa. Bago umalis sa bahay, tinawagan ko ang abogado ng aking ama. Tito, malapit na akong humarap sa kanya, kailangan ko ba ng anumang bagay? Kung may mangyari, tatawag ka. Mag-ingat ka. Umango ako, kahit hindi siya makakakita. Ang coffee shop ay pareho pa rin, ang dating mesa sa sulok, kung saan kami ni Emilio ay nakaupo dati. Nagtatawanan dati, nangangarap tungkol sa kinabukasan. Ngayon ay nakaupo ako roon, ngunit magkaibang pakiramdam na. Si Emilio ay dumating ng 10 minutong huli, pumasok siya. Ang mukha ay gusot, ang balbas ay matagal nang hindi nag-ahit, hindi na kasing maayos ng dati. Tumingin siya sa paligid pagkatapos ay lumapit sa tabi ko. Nandito ka na. Umango ako. Umupo ka. Hinila niya ang upuan at umupo sa katapat ko. Walang nagsalita ng ilang segundo. Sa huli ay si Emilio ang nagsalita. Naisip ko na. Tinitingnan ko siya at naghihintay. Sang-ayon ako sa annulment. Hindi ako nagulat. Kondisyon, piniga niya ng mahigpit ang kanyang kamay na parang nagtatalo ang loob niya. Ayaw ko na lumabas ito sa labas. Ngumiti ako ng magaan. Sa tingin mo ay gusto ko itong palakihin. Tumingin si Emilio sa akin. Anong gusto mo? Yumuko ako ng kaunti. Ang boses ay kalmado. Gusto ko na maayos na matapos ang lahat. Konkretong ibig sabihin ay pirmahan ng annulment papers, umalis sa bahay, huwag nang makipag-ugnayan pa sa akin. At higit sa lahat, huminto ako, diretso tiningnan ang kanyang mata. Ikaw mismo ay tatanggap ng responsibilidad sa lahat ng ginawa mo. Nanatiling tahimik si Emilio. At ang bata? Tinanong ko. Umiling siya. Hindi kaugnay sa iyo. Umango ako. Tama. Muli ang katahimikan. Tumingin si Emilio sa akin. Ang mata ay may bahid ng pagsisisi. Humihingi ako ng tawad. Hindi ako sumagot. Hindi ko inisip na magiging ganito kalayo ang lahat. Nangiti ako ng malawak.
Hindi ka nag-isip. Inisandal ko ang aking likod sa upuan. Naisip mong patayin ako. Hindi ka nag-isip. Nanigas si Emilio. Nagkamali ako. Tinitingnan ko siya nang wala ng emosyon. Hindi ka nagkamali. Nahuli ka lamang. Ang mga salitang iyon ay nagpaakit sa kanya. Kinuha ko mula sa bag ang isang tumpok ng papel at inilagay sa mesa. Annulment papers, pirmahan mo. Tumingin si Emilio pababa, ang kamay ay bahagyang nanginig. Kinuha niya ang panulat, ngunit hindi agad pumirma. Tutuparin mo ba ang iyong sinabi? Tumingin ko sa kanya. Kung tutuparin mo ang iyong sinabi. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay pumirma. Tinitingnan ko ang pirma na iyon. Ang puso ko ay hindi gumagalaw. Isang kabanata ang nagsarana. Inimpisa ko ang mga papel sa bag. Tumayo, sana ay naging mapalad ka. Tumingin pataas si Emilio. Wala ka nang gusto pang sabihin. Huminto ako at tinitingnan siya. Mayroon. Ngumiti ako, ngunit hindi ang malambot na ngiti ng dati. Salamat. Natigilan si Emilio. Salamat sa dahilan na nagpapatunay na hindi dapat magtiwala ng basta-basta. Lumiko ako at lumabas ng coffee shop. Ang liwanag ng araw ay tumastas ng diretso sa aking mga mata ngunit hindi ako kumukurap. Hakbang-hakbang akong lumakad ng may tiwak na tapak. Sa likod ko ay hindi na ako lumingon. Ang aking buhay ay wala ng kaugnayan sa kanya. Akala ko ay matatapos na ang lahat pagkatapos ng pirma na iyon. Ngunit ang buhay ay hindi kasing simple ng isang kontrata. Kapag ang isang bitak ay lumabas, ito ay lalawak at dadalhin ang mga basag na piraso na hindi na kontrolado ng kahit sino. At ngayon ay hindi na ako ang aktibong nagtatakbo ng mga pangyayari, kundi ang kanilang sariling mga kilos ang naglilikha ng bunga. 2 araw pagkatapos ng pagkikita sa coffee shop, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tio Gregorio. May oras ka ba? May nangyari. Ano iyon, Tio? May naganap na. Mas mababa ang boses niya kaysa karaniwan. Darating ako agad. Ang opisina ni Tio Gregorio ay parehong hitsura, ngunit mas mabigat ang atmosfera. Ibinigay niya sa akin ang isang bagong tumpok ng dokumento. Basahin mo. Binuksan ko ito. Ang mga unang linya ay nagpahinto sa akin. Ang NBI ay nag-iimbestigahan ng isang kaso ng panloloko sa pananalapi, nilipat ko. Ang pangalan ng sangkot na tao ay Emilio. Hindi ako nagulat. Ang bagay ay ang hindi ko inaasahan na mabilis itong darating. Nagsalita si Tio Gregorio. Ang taong pinili ng asawa mo na gumawa ng papeles ay hindi para sa kanya lamang ginagawa iyon. Tumingin ako pataas. Ibig mo bang sabihin ay isang network ng peking dokumento at investment scam na natiling tahimik ako? Nagpatuloy si Tio. Ang 1 milyong pisong ibinigay niya ay dumaan sa maraming account. Ngayon ay sinusubaybayang na ng mga autoridad. Inilagay ko ang folder. May kaugnayan ba ako? Umiling si Tio. Wala. Nailayo mo ang iyong sarili ng sapat. Huminga ako ng kaunti. Ngunit alam ko na ang mga pangyayari ay hindi titigil doon. Nang hapon na iyon ay nakatanggap ako ng isa pang tawag. Sa pagkakataong ito ay mula sa isang kilalang numero. Ate, ang boses ni Annabel ay lumabas na nanginginig. Maaari ba akong tulungan ng ate? Umupo ako. Ang boses ay kalmado. Anong tulong? Si Emilio ay kinuha na. Nanatiling tahimik ako. Nagpatuloy ang babae. Ang boses ay halos umiyak na. Dumating ang mga pulis, sinabi nilang sangkot siya sa panloloko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Iminulat ko ang aking mga mata ng 1 segundo. Lahat ay nangyayari tulad ng inaasahan ko. Mali ang tinawagan mo. Ibinaba ko ang tawag. Wala akong pag-atubili, wala akong habag, mayroon lamang malinaw na hangganan. Nang gabing iyon, dumating ang aking biyenan. Nakatayo siya sa harap ng pintuan, kumakatok ng dahan-dahan. Tok-tok. Binuksan ko ang pintuan. Nakatayo siya roon. Ang mukha ay gusot. Ang mata ay namumula. Anak, na-arrest na si Emilio. Umango ako. Alam ko, hinawakan niya ang aking kamay. Tulungan mo siya. Kahit papaano ay asawa mo pa rin siya. Tinitingnan ko ang kanyang kamay. Pagkatapos ay maingat na inalis. Hindi na. Natigilan ang matanda. Anak, nagpatuloy ako,
Nang sinabi ng nanay na patayin ako, naaawa ba ang nanay? Umurong siya ng isang hakbang. Nagpatuloy ako. Nagbigay ako ng pagkakataon sa inyo, hindi ninyo pinili. Tahimik ang hangin, yumuko ang matanda, lumalaglag ang luha. Nagkamali ako, wala akong sinabi. Lumiko siya at umalis, nagsara ang pintuan. Nakatayo ako roon nang walang anumang naramdaman, walang kasiyahan, walang lungkot, katapusan na lamang. Sa mga sumunod na araw, ang balita ay nagsimulang kumalat, hindi sa malalaking pahayagan, ngunit sapat para malaman ng mga nasa industriya. Isang network ng panloloko ang nabuwag, marami ang naarest, kabilang na ang pangalan ni Emilio. Hindi ko sinubaybayan, hindi ako nagmalasakit, nakatuon lamang ako sa aking sariling buhay, sa trabaho, sa pamilya, at sa mga bagong plano. Isang umaga ay nakatayo ako sa harap ng salamin at tinitingnan ang aking sarili. Hindi na ang batang babaeng naive ng araw ng kasal, hindi na ang babaeng nalinlang, nagbago ako. Mas malakas, mas malamig, ngunit mas malinaw din. Ngumiti ako, hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa hinaharap. Naisip ko na, pagkatapos na na-arrest si Emilio, ay unti-unting magiging tahimik ang lahat. Ngunit nakalimutan ko ang isang bagay. Kapag sumabog ang isang kwento ay hindi lamang ito nakakaapekto sa mga nasa loob kundi kumakalat pa sa mga bilog sa paligid. At ngayon, ang mga bilog na iyon ay nagsisimulang humigpit. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng summons mula sa opisina ng investigasyon. Hindi dahil may kasalanan ako, kundi dahil isa ako sa mga sangkot. Hindi ako nagulat. Inihanda ko ito simula pa lang. Nang umagang iyon, nagsuot ako ng simpleng suit, ang buhok ay nakatali, hindi masyadong maraming makeup. Ayaw ko ng hitsura ng mahina ngunit hindi rin kailangang magpakita ng sobrang lakas. Kailangan ko lang maging aking sarili. Isang taong malinaw kung ano ang ginagawa niya. Nang pumasok ako sa silid ng investigasyon, may 2 taong naghihintay, isang middle-aged na may matalas na tingin, ang isa naman ay mas bata at nagsusulat. Kayo po ang tinanong ko. Umupo ako. Inilagay ang bag sa mesa. Nagsalita ang middle-aged. Gusto naming tanungin kayo ng ilang bagay. Umanggo ako. Itanong na po. Ang investigasyon ay mas maayos kaysa inaasahan ko. Tinanong nila ang tungkol sa aking relasyon kay Emilio, tungkol sa pera, tungkol sa investment project, tungkol sa taong nagngangalang Hernandez. Sumasagot ako sa bawat tanong ng malinaw, hindi umiikot. Hindi ko itinago ngunit hindi rin ako nagsalita ng labis. Lahat ay batay sa ebidensiya na mayroon ako. Sa isang punto, tumigil ang middle-aged, maingat na tumingin sa akin. Kailan ninyo nalaman? Nag-isip ako ng isang segundo. Sa gabi ng kasal, nagpalakpak siya ng kilay. At hindi kayo nagsalita. Umango ako. Kailangan ko ng ebidensiya. Nanatiling tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay umango. Tama ang ginawa ninyo. Hindi ako sumagot, hindi ko kailangan ng papuri. Kailangan ko lang na ang lahat ay mapunta sa tamang landas. Bago matapos, nagsalita pa siya. Maaaring kailangan naming makipag-ugnayan sa inyo muli. Handa ako. Tumayo ako at umalis sa silid. Nang lumabas sa labas, nakita ko si Annabel na nakaupo sa koridor. Nakasuot siya ng maluwag na dress. Ang tiyan ay mas malaki na kaysa dati, ang mukha ay mapusyaw, ang mata ay maitim na kulob. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Ate, huminto ako. Lumapit siya, ang boses ay mababa. Maari ba akong sabihin ng mabuti ang ate para sa akin? Tinitingnan ko siya. Sabihin ano, hindi alam ng ate kung anong nangyari, sumusunod lamang ako kay Emilio. Pinutol ko siya. Alam mo, na may asawa siya. Nanatiling tahimik ang babae. Alam mo na kinukuha niya ang aking pera. Hindi siya sumagot. Alam mo ang kanilang plano. Nalaglag ang luha ng babae. Nagkamali ako. Umango ako. Tama. Nagkamali ka. Lumiko ako. Bawat tao ay magtatanggap ng parusa para sa sarili niyang pagkakamali. Lumakad ako ng hindi lumingon. Hindi dahil malupit ako kundi dahil natutunan ko na ang ilang pagpapatawad ay hindi dapat manatili. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging mas malinaw ang lahat. Ang kaso ay pinalawak.
Maraming sangkot ang tinawag. Ang pangalan ni Emilio ay lumabas sa listahan ng pangunahing suspek, hindi na lamang panghihinala kundi katotohanan na. Hindi ko sinubaybayan ang mga detalye, ngunit ang impormasyon ay patuloy na dumarating sa akin sa iba't ibang paraan. Mga kaibigan, katrabaho, maging mga kakilala ng pamilya, tinatanong nila ako, mausisa sila, nagtatalo sila. Hindi ako nagpaliwanag, isang pangungusap lamang ang sinasabi ko, tapos na ang lahat at naniniwala ako rito. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ama. Nandoon ka ba ngayon? Opo, nasa opisina po ako. Umuwi ka sa linggo ha? Magluluto ang nanay ng paborito mo. Umango ako. Opo. Ibinaba ko ang tawag. Tumingin sa labas ng bintana, ang liwanag ng araw ay mainit at kumikilos. Isang kabanata ay nagsara na. At sa harap ko ay isang bagong buhay na hindi perpekto, ngunit sarili ko. Hindi ko matandaan kung gaano katagal bago ko ganap na nalagpasan ang kuwentong iyon. Baka ilang linggo, baka ilang buwan. Ngunit naaalala ko ng malinaw ang isang umaga nang gumising ako nang hindi na iniisip si Emilio, nang hindi na naalala ang gabi ng kasal sa ilalim ng kama, nang hindi na pakiramdam ko na mabigat ang aking puso. Sa sandaling iyon ay nalaman ko na tunay na akong nakalaya na. Ang aking buhay ay walang malalaking pagbabago. Pumupunta pa rin sa trabaho, umuuwi pa rin, nagkikita pa rin sa mga kaibigan, kumakain pa rin ng mainit na hapunan kasama ang pamilya. Ngunit sa loob ko ay nagbago na ako. Hindi na ako bulag na nagtitiwala. Hindi na ako natatakot sa pagkawala. Hindi na ako naiisip na ang aking kaligayahan ay nakasalalay sa ibang tao. Isang hapon, dumaan ako sa dating coffee shop, ang lugar kung saan kami ni Emilio ay nakaupo dati, nagtatawanan dati, nangangarap tungkol sa kinabukasan. Huminto ako ng saglit tumingin sa loob. Ang dating mesa ay nandoon pa rin ngunit may ibang tao na nakaupo roon. Nagtatawa rin sila, nagkukuwentuhan, naniniwala rin na magkakaroon sila ng magandang katapusan. Hindi ako pumasok. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil hindi na ako kabilang doon. Lumiko ako at nagpatuloy sa paglakad. May mga bagay na kapag lumipas na ay dapat na iwan sa nakaraan. Isang araw pa, nakatanggap ako ng isang email mula sa isang hindi kilalang tao. Ang nilalaman ay maikling salamat. Dahil sa inyo ay nakuha ko ang bahagi ng aking pera. Binasa ko iyon at ngumiti. Hindi ko alam kung sino ang taong iyon, ngunit naiintindihan ko na ang ginawa ko ay hindi lamang para protektahan ang aking sarili, kundi nakatulong din sa iba na makita ang mas malinaw, makaiwas sa parehong pagkakamali. Hindi ako mabuting tao, isa lamang akong taong ayaw ng madaya muli. Nang gabing iyon, nakaupo ako ng mag-isa sa apartment. Ang malambot na dilaw na liwanag ay nagliliwanag. Binuksan ko ang isang notebook, isinulat ang mga bagay na natutunan ko, hindi para matandaan, kundi para ipaalala sa aking sarili na huwag makalimutan. Isinulat ko, huwag magtiwala sa mga salita. Tingnan ang mga kilos. Huwag pabayaan ang emosyon na makubling ang mga kakaibang tanda. Huwag hayaang ang iyong kagandahang loob ay maging kasangkapan ng ibang tao. At higit sa lahat, huwag iwala ang iyong sarili para sa kahit sino. Inilagay ko ang panulat, tinitingnan ang mga naisulat. Hindi lahat ng aral ay magaan, ngunit lahat ay kailangan. Nagring ang aking telepono, mensahe mula sa isang kaibigan. Sa linggo ba ay lalabas tayo? Agad akong sumagot. Oo. Hindi na kailangan pang mag-isip. Hindi na kailangan pang mag-alinlangan. Hindi na kailangan pang magtanong ng kahit sino. Ang buhay ko mula ngayon ay nasa desisyon ko. Tumayo ako at pumunta sa balkonahe. Ang hangin ay bahagyang humihip, nagdadala ng amoy ng lungsod sa gabi. Huminga ako ng malalim, naramdaman ang kalayaan na dati ay hindi ko napansin. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para kumpleto ako. Sapat na ako at kung isang araw ay magpili akong magmahal muli, ay iyon ay ang aking pagpili, hindi isang pag-asa. Ngumiti ako. Hindi dahil nalampasan ko ang lahat, kundi dahil alam ko na kaya kong lampasan ang anumang bagay. Ang aking kwento ay walang fairy tale ending, walang prinsipe, walang mahika, mayroon lamang katotohanan.
At ang katotohanan ay minsan ay napakasakit, ngunit iyon mismo ang nagtutulak sa atin na lumago. Lumiko ako sa loob ng bahay, sinara ang pintuan, isang bagong araw ang magsisimula, at ngayon ay wala na akong takot,